Ngayong araw, kinausap ako ng leader. Sinabi niya na hindi ko raw sinubaybayan ang mga detalye ng gawain ng Ebanghelyo at maraming isyu ang hindi nalutas agad. At pinungusan niya ako dahil sa hindi paggawa ng tunay na gawain. Kung ganoon, hindi mo ba napansin ang problema o sadyang hindi mo sinuri ang sitwasyon? Medyo tiwala ako sa pangkat na to. At may kakayahan naman ang leader ng pangkat. Kaya naisip kong hindi ko na kailangang mag-alala masyado at pwede ko nang ipaubaya ang mga bagay sa kanila. Bilang resulta, pagkalipas ng isang buwan, walang naging pag-usad sa gawain ng Ebanghelyo. Kita mo, ang pagiging hindi tutok ay maaaring mas maginhawa nga, pero naaantala nito ang gawain ng iglesia. Tunay nga. Nakikita ko na karaniwan mong sinusubaybayan ang mga gawain ng detalyado. Paano ka nagsasagawa? Marami na akong naranasang kabiguan sa larangang ito dati. Pero sa paglipas ng panahon, nakahanap ako ng ilang landas ng pagsasagawa sa mga salita ng Diyos. Tinulungan din ako ng mga salita ng Diyos na maunawaan ang ugat na dahilan ng hindi paggawa ng tunay na gawain. Pwede bang mas magbahagi ka patungkol dyan? Noong May 2023, ako ang namamahala sa gawaing nakabatay sa teksto. Sa kalagitnaan ng Oktubre, isa sa mga leader ng grupo ang tinanggal dahil sa hindi paggawa ng tunay na gawain. At kalaunan, si Brother Luigi ang napili bilang leader ng grupo. Noong panahong iyon, partikular na nagpadala ang leader ng isang liham para paalalahanan ako na nagsasabing si Luigi ay may pangkaraniwang kakayahan at kulang sa kapabilidad sa gawain at iniling sa akin na mas tulungan at alalayan siya. Kaya nung araw ring iyon, sinulatan ko si Luigi. Ipinakilala ko ang mga partikular na sitwasyon ng mga membro ng grupo at ang mga apurahang isyu sa grupo at iba pa at iniling ko sa kanya na unahin ang mga gawain ng naaayon. Sumagot si Luigi. Sinasabing nung una, pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang kakayahan, na napakarami niyang kakulangan at na hindi niya kayang gampanan ang tungkulin bilang leader ng grupo. Pero pagkatapos niyang basahin ang mga salita ng Diyos, binago niya ang kanyang maling kalagayan at gumawa siya ng plano para sa paparating na gawain. Medyo aktibo siya sa kanyang mga tungkulin. Tama yan. Sa isip-isip ko, may konting buhay pagpasok si Luigi. Kahit na kulang ang kanyang kapabilidad sa gawain, basta tamang tao siya, hindi dapat katakutan ang mga pagkukulang. At maaari akong mas magbigay ng suporta at tulong sa kanya. Tama. Pakiramdam ko na kapag naarok na niya ang ilang prinsipyo at nagkaroon na siya ng kaunting karanasan sa gawain, magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos niyon, mahigpit kong sinubaybayan ang gawain ni Luigi. Natatanggap naman niya ang mga mungkahi na ibinibigay ko sa kanya at nagbibigay siya ng napapanahong feedback sa mga detalye ng gawain. Sa loob lang ng mahigit isang buwan, unti-unting nakahanap si Luigi ng 3 membro ng pangkat ng gawaing nakabatay sa teksto na lahat ay may kakayahan. Medyo natuwa ako. Iniisip, dati nahihirapan akong makahanap ng mga angkop na tao. Pero kakarating lang ni Luigi ay nakahanap na siya agad ng mga angkop na tao. Mukhang hindi naman pala ganoon kasama ang kapabilidad sa gawain ni Luigi. Naisip ko ang panahon noong responsable ako sa gawain ng 3 grupo at sa paglilinang ng mga tao. Noon, araw-araw akong napakaabala, pero ngayong medyo gamay na ni Luigi ang gawain niya, pwede na akong makapag-relax ng kaunti. Pagkatapos niyon, hindi ko na gaanong sinubaybayan ang gawain niya. Kalahating buwan pagkatapos, napansin kong hindi nagpasa ng anumang mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan ang grupong pinamamahalaan ni Luigi. Medyo naguluhan ako. Sabi ni Luigi, may kakayahan daw yung 3 sister na kasasali lang sa grupo. Kung gayon, bakit walang anumang resulta sa mga tungkulin nila? Oo nga. Maaari kayang hindi pa nila naaarok ang mga prinsipyo dahil kasisimula pa lang nilang magsanay? Nang maisip ko ito,
Sinuri ko kung kumusta ang grupo sa pagsasala ng mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan. Nakita ko na natutukoy naman ni Lygia ang ilang problema sa mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan at wala namang malinaw na mga paglihis sa gawain. Naisip ko, dati pa namang hindi maganda ang mga resulta ng gawaing hawak ni Lygia. Imposibleng umasa na bubuti agad ang mga resulta. Siguro bubuti rin ito paglipas ng panahon. Maaari kayang may iba pang dahilan? Noong mga oras na iyon, naisip ko rin, dapat ko pa kayang alamin ng mas malalim? Pero nang maisip kong kinakailangan kong gumugol ng napakaraming oras para lutasin ang mga problema, kung may problema nga talaga at mayroon pa akong 2 grupo na kailangan kong subaybayan ang gawain, naramdaman ko na kung makikisali pa ako sa lahat ng ito, sobrang mapapagod ako. Matapos mag-isip-isip, sa huli ay nagpasya ako na mabuti pang hayaan na lang si Lygia ang mag-imbestiga at lumutas nito. Nalutas ba ang problema kalaunan? Hindi. Minsan, nalaman ko na si Lian, isang bagong lipat na sister, ay lumalaban sa mga pangungumusta at pangangasiwa ni Lygia. Pakiramdam niya ay nasasayang lang ang oras niya sa palagi ang pagtatanong tungkol sa pag-usad ng gawain at ipinapahayag pa niya ang pananaw na ito sa harap ng iba. Alam kong mali ang saloobin niya at magiging imposible para kay Lygia na subaybayan ang gawain. Pero hindi ko na inimbestigahan pa ng malalim para subukang lutasin ito. Hiniling ko na lang kay Lygia na makipagbahaginan kay Lian. Kalaunan, nagulat si Lygia na normal nang ginagawa ni Lian ang kanyang mga tungkulin, kaya hindi ko na ito muling sinubaybayan pa. Hindi ko na malayan, kalagitnaan na pala ng Disyembre, at nalaman kong hindi pa rin nakapagpasa ng maraming artikulo ng patotoong batay sa karanasan ang grupong si Lygia ang responsable. Napagtanto kong may mali, kaya dali-dali akong sumulat para kumustahin ang sitwasyon kay Lygia. Sabi niya ay hindi maganda ang kanyang kalagayan at sinabi raw ng ilang kapatid na hindi siya nakakagawa ng tunay na gawain o nakakalutas ng mga problemang kinakaharap nila sa kanilang mga tungkulin. At pinag-iisipan na nilang iulat siya. Paanong biglang naging ganoon kaluba ang problema? Noong mga oras na iyon, nabigla ako. Hindi ba nakakagawa naman siya ng ilang gawain noong una? Paanong bigla na lang siyang umabot sa puntong iulat na siya? Tama. Medyo natakot ako. Ang kinahinat na ng gawain ng grupong ito ay may kaugnayan sa katunayang hindi ako gumawa ng tunay na gawain sa panahong ito. Dali-dali akong pumunta sa grupo para alamin ang sitwasyon. Sa gulat ko, naramdaman ni Lygia na mahina ang kanyang kakayahan at hindi niya kaya ang maging leader ng grupo, kaya inako niya ang responsibilidad at nagbitiw. Nagbitiw siya? Tunay nga. Kahit paano sinubukan ng leader na makipagbahaginan at tumulong, wala itong naging epekto. Pagkaalis ni Lygia, nalaman kong napakaraming problema sa grupong pinamamahalaan niya. Palaging nagbubulalas ang pagkanegatibo si Lian. Iniisip niya na sinasayang lang ni Lygia ang oras niya sa pangangasiwa at pagsusuri nito sa kanyang gawain na naging dahilan para hindi masubaybayan ni Lygia ang gawain, na lubhang nakaapekto at nakahadlang sa gawaing nakabatay sa teksto. Nalaman ko rin na ang mga bagong sister na kasisimula lang magsanay ay walang pagpipigil at walang disiplina at hindi maayos sa kanilang mga tungkulin. At kapag nakakatagpo sila ng mga problema, basta na lang nila itong ipinapasa kay Lygia. Pero hindi kailanman tinukoy ni Lygia ang isyu sa saloobin nila sa kanilang mga tungkulin. Ni hindi niya ito iniulat sa mga nakatataas. Hinayaan lang niya silang patuloy na magpalipas ng oras sa pangkat at sa pagiging pabaya. Nagiging labis na mapagpalugod ng mga tao si Lygia. Oo nga. Kung titingnan natin ito sa ganitong paraan, maraming isyu ang hindi napapansin kung hindi natin tututukan ang mga detalye. Oo nga. Pagkatapos kong malaman ang lahat ng ito, natigilan ako. Walang naging epekto ang pagsubaybay ni Lygia sa gawain sa loob ng 3 buwang ito. Sobrang naging pabaya na pala sa kanilang tungkulin ang mga membro ng grupo at wala akong kaalam-alam tungkol dito.
Naparalisa nito ang bahaging ito ng gawaing nakabatay sa teksto. Talagang nagsisi ako na hindi ako naging mas masigasig. Kalaunan, tinanggal ko ang mga hindi angkop na miyembro sa grupo at nagpasok ng ilang bagong tauhan at saka lang nagsimulang unti-unting bumuti ang gawain. Pagkatapos ng pangyayaring ito, labis akong nakonsensya. Alam na alam ko na pangkaraniwan lang ang kakayahan ni Lychee at hindi mahusay ang kanyang kapabilidad sa gawain. Kaya paano ko nagawang bitiwan ang pamamahala at pabayaan ang gawain ng grupong ito? Kung mas binigyan ko lang ng pansin ang pagsubaybay at pagsisiyasat sa gawain, mas maaga ko sanang natuklasan ang mga problema ni Lychee at naiwasan ang mga kinahinatnang ito. Tama. Hindi ko matatakasan ang responsibilidad sa paghantong ng gawain sa ganito. Noong mga panahong iyon, madalas akong naghahanap at nagbabasa ng mga salita ng Diyos na naglalantad sa mga huwad na lider. Sa mga iyon, may isang sipi na partikular na may kaugnayan sa aking kalagayan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga huwad na lider ay hindi kailanman nagtatanong o sumusubaybay sa mga sitwasyon sa gawain ng iba't ibang superbisor ng pangkat. Hindi rin sila nagtatanong, sumusubaybay, o nakakaarok sa buhay pagpasok ng mga superbisor ng iba't ibang grupo at ng mga tauhang responsable sa iba't ibang mahalagang gawain, pati na rin sa mga saloobin ng mga ito sa gawain ng iglesia at sa mga tungkulin ng mga ito at sa pananalig sa Diyos, sa katotohanan at sa Diyos mismo. Hindi nila alam kung ang mga individual na ito ay sumailalim na sa anumang pagbabago o paglago at hindi rin nila alam ang tungkol sa iba't ibang isyong pwedeng umiiral sa gawain nila. Sa partikular, hindi nila alam ang epekto ng mga pagkakamali at paglihis na nagaganap sa iba't ibang yugto ng gawain sa gawain ng iglesia at sa buhay pagpasok ng hinirang na mga tao ng Diyos. Pati na rin kung ang mga pagkakamali at paglihis na ito ay naitama na. Ganap silang ignorante tungkol sa lahat ng bagay na ito. Kung wala silang nalalaman tungkol sa mga detalyadong kondisyong ito, nagiging pasibo sila sa tuwing may lumilitaw na mga problema. Gayunpaman, hindi nag-aabala ang mga huwad na lider na harapin ang mga detalyadong isyong ito habang ginagawa ang gawain nila. Naniniwala sila na matapos maisaayos ang iba't ibang superbisor ng pangkat at maitalaga ang mga gawain, tapos na ang gawain nila. Itinuturing na nagawa na nila ng maayos ang trabaho nila at kung may iba pang problemang lilitaw, hindi na nila problema iyon. Dahil hindi napapangasiwaan, nagagabayan, at nasusubaybayan ng mga huwad na lider ang iba't ibang superbisor ng pangkat, at hindi nila natutupad ang mga responsibilidad nila sa mga aspektong ito, nagreresulta ito sa pagkakagulo-gulo sa gawain ng iglesia. Pagpapabaya ito ng mga lider at manggagawa sa mga responsibilidad nila. Kayang siyasatin ng Diyos ang kaibuturan ng puso ng tao. Isa itong abilidad na wala sa mga tao. Sa makatwid, kapag gumagawa, kailangang maging mas masikap at maingat ang mga tao, regular na bumisita sa lugar ng gawain para subaybayan, pangasiwaan, at gabayan ang gawain para matiyak ang normal na pag-usad ng gawain ng iglesia. Malinaw na lubos na iresponsable ang mga huwad na lider sa gawain nila at hindi nila kailanman pinapangasiwaan, sinusubaybayan o pinapatnubayan ang iba't ibang gampanin. Bilang resulta, hindi alam ng ilang superbisor kung paano lutasin ang iba't ibang isyong lumilitaw sa gawain at nananatili sila sa papel nila bilang mga superbisor kahit na kulang ang kakayahan nila para gawin ang gawain.
Sa huli, paulit-ulit na naaantala ang gawain at lubos nila itong nagugulo. Ito ang kinahinatnan ng hindi pagtatanong, pangangasiwa o pagsubaybay ng mga huwad na lider sa mga sitwasyon ng mga superbisor. Isang kinalabasang ganap na dulot ng pagpapabaya ng mga huwad na lider sa responsibilidad nila. Amen. Amen. Sinasabi ng Diyos na ang mga huwad na lider ay irresponsable sa kanilang mga tungkulin at hindi gumagawa ng tunay na gawain. Pagkatapos nilang pumili ng isang supervisor, iniisip nilang maayos na ang lahat at pwede na silang hindi na makialam. Kaya hindi nila sinisiyasat o inaarok ang mga detalye ng iba't ibang item ng gawain. Hindi man lang nila alam kung may kakayahan ang supervisor o ang mga gumagawa ng tungkulin o kung naparalisa na ang gawain na nagdudulot ng malubhang pinsala sa gawain. Ito ay isang tunay na huwad na lider. Ako mismo ang uri ng huwad na lider na tinutukoy ng Diyos. Mula nang mapili si Lygie bilang leader ng grupo, nakita kong nakahanap siya ng 3 membro ng pangkat ng gawaing nakabatay sa teksto. At kapag kinakausap ko siya tungkol sa gawain, palaging napakaganda ng saloobin niya. Kaya inakala kong marunong gumawa ng praktikal na gawain si Lygie at mapapanatag ako kung ipagkakatiwala ko sa kanya ang gawain. Naging isa na lang akong tagapangasiwa sa pangalan, hindi pinangangasiwaan o sinusubaybayan ang kanyang gawain. Dahil dito, hindi ko alam na nahihirapan pala si Lygie sa kanyang mga tungkulin. At wala rin akong kaalam-alam na pinababayaan ng mga membro ng grupo ang kanilang mga wastong gampanin at nagiging pabasta-basta. Sa totoo lang, alam ko na palaging walang resulta ang gawain sa kanilang grupo. Pero natakot ako na kung aalamin ko ang mga detalye, kakailanganin kong gumugol ng oras at pagsisikap para lutasin ang mga problema. Kaya hinayaan ko na lang si Lygie na asikasuhin ito. Isa pa, hindi pinayagan ni Leah na pangasiwaan siya ng iba sa kanyang mga tungkulin. Patuloy rin siyang nagbubulalas ng pagkanegatibo sa grupo na nakahadlang sa gawaing nakabatay sa teksto. Hindi ko inilantad ang kanyang mga issue, kundi hinayaan ko na lang si Lygie na asikasuhin ang mga ito. At pagkatapos, hindi ko na sinubaybayan pa ang mga resulta. Nauwi ito sa pananatiling hindi nalulutas ang mga problema na nakaantala sa pag-usad ng gawain. Nang makita ito, napagtanto kong isa nga akong huwad na lider. Puro mga pagsalangsang lang ang iniwan ko sa aking mga tungkulin. Oo nga. Mukhang ang pagsubaybay sa gawain ay nangangailangan ng pagiging detalyado at pagtutuloy-tuloy. Kung hindi, maraming issue ang hindi napapansin at direktang nagpapaantala sa gawain. Oo nga. Kalaunan, nagnilay-nilay ako. Bakit labis akong nagtiwala kay DJ? Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hindi kailanman nag-uusisa ang mga huwad na lider tungkol sa mga superbisor na hindi gumagawa ng aktwal na gawain o hindi nag-aasikaso ng gawain na marapat nilang gawin. Iniisip nila na kailangan lang nilang pumili ng isang superbisor at tapos na ang usapin, at na pagkatapos ay pwede nang asikasuhin ng superbisor ang lahat ng gawain ng siya lang. Kaya paminsan-minsan lang nagdaraos ng mga pagtitipon ang mga huwad na lider at hindi nila pinangangasiwaan o kinukumusta ang gawain at kumikilos sila na parang mga boss na hindi nakikialam. Hindi nila kayang gumawa ng tunay na gawain ng sila mismo at hindi rin sila metikuloso tungkol sa gawain ng mga lider ng pangkat at ng mga superbisor. Hindi nila ito sinusubaybayan o inuusisa. Ang pananaw nila sa mga tao ay batay lang sa sarili nilang mga impresyon at imahinasyon. Kapag nakakita sila ng isang tao na gumagampan ng maayos sa loob ng isang panahon,
Iniisip nila na ang taong ito ay mananatiling mahusay magpakailanman, na hindi magbabago ang tao na ito. Hindi sila naniniwala sa sinumang nagsasabi na may problema sa tao na ito at binabaliwala nila kapag may nagbababala sa kanila tungkol sa tao na iyon. Sa tingin ba ninyo ay mangmang ang mga huwad na lider? Sila ay mangmang at hangal. Paano sila naging hangal? Basta-basta nilang pinagkakatiwalaan ang isang tao, naniniwala sila na noong mapili ang tao na ito, nanumpa ang tao na ito at gumawa ng resolusyon at nanalangin ng tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, kaya nangangahulugan iyon na maaasahan siya at wala nang anumang magiging issue sa pangangasiwa niya sa gawain. Walang pagkaunawa ang mga huwad na lider sa kalikasan ng mga tao. Mangmang sila sa tunay na sitwasyon ng tiwaling sangkatauhan. Sinasabi nila, paanong masasama ang isang tao kung napili siya bilang isang supervisor? Paanong magagawa ng isang tao na mukhang napakaseryoso at maaasahan na pabayaan ang kanyang gawain? Hindi niya ito magagawa, hindi ba? Puno siya ng integridad. Dahil labis na nagtitiwala ang mga huwad na lider sa kanilang sariling mga imahinasyon at damdamin, sa huli ay nawawalan tuloy sila ng kakayahang lutasin sa tamang oras ang maraming problemang lumilitaw sa gawain ng iglesia at napipigilan silang tanggalin kaagad ang sangkot na supervisor at iayos ang tungkulin nito. Tunay na mga huwad na lider sila. May nakamamatay na kapintasan ang mga huwad na lider. Mabilis silang magtiwala sa mga tao batay sa sarili nilang mga imahinasyon. At bunga ito ng hindi pagkaunawa sa katotohanan, hindi ba? Paano inilalantad ng salita ng Diyos ang diwa ng tiwaling sangkatauhan? Bakit dapat silang magtiwala sa mga tao kung ang Diyos nga ay hindi? Ang mga huwad na lider ay masyadong mayabang at nag-aakalang mas matuwid sa iba, hindi ba? Ang iniisip nila ay, hindi pwedeng nagkamali ako sa paghusga sa tao na ito. Wala dapat na maging anumang problema sa taong ito na natukoy ko na angkop. Siguradong hindi siya isang tao na nagpapakasasa sa pagkain, pag-inom at paglilibang o mahilig sa kaginhawahan at namumuhi sa mahirap na gawain. Siya ay lubos na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Hindi siya magbabago. Kung magbago man siya, mangangahulugan iyon na nagkamali ako tungkol sa kanya, hindi ba? Anong uri ng lohika ito? Eksperto ka ba? May paningin ka bang gaya ng X-ray? Mayroon ka bang natatanging kasanayan na iyon? Maaaring makasama mo ang isang tao ng 1 o 2 taon, pero magagawa mo kayang makita kung sino talaga siya nang walang angkop na kapaligiran para lubos na mailantad ang kalikasang diwa niya? Kung hindi siya ibinunyag ng Diyos, maaaring kasakasama mo siya sa loob ng 3 o kahit 5 taon pa nga at mahihirapan ka pa ring makita kung ano talaga ang uri ng kalikasang diwa mayroon siya. At gaano pa kaya ito katotoo kung madalang mo siyang makita kapag madalang mo siyang makasama? Basta-bastang nagtitiwala sa isang tao ang mga huwad na lider batay sa isang pansamantalang impresyon o sa positibong pagtingin ng isang tao sa kanya at nangangahas silang ipagkatiwala ang gawain ng iglesia sa gayong tao. Sa bagay na ito, hindi ba't lubha silang nagiging bulag? Hindi ba't kumikilos sila ng walang ingat? At kapag ganito sila gumawa, hindi ba't lubhang nagiging iresponsable ang mga huwad na lider? Amen. Amen.
Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko kung bakit madali akong nagtiwala sa mga tao. Ang pinakaugat ay hindi ko nauunawaan ang katotohanan at napakayabang ko at sinusukat ko ang mga tao ayon sa aking mga kuro-kuro at imahinasyon. Tama. Ipinagpalagay kong kayang gumawa ng isang tao ng tunay na gawain dahil lang saglit siyang nagpakita ng kaunting magandang paggampan. Nagdulot ito na labis akong magtiwala sa mga tao at mapabayaan ang pangangasiwa at pagsubaybay sa gawain. Ganito nga talaga. Lahat ng tao ay may mga tiwaling disposisyon. Kaya hindi natin pwedeng lubusang pagkatiwalaan ang sino man sa gawain. Tama. Sa katunayan, pinaalalahanan na ako ng leader na hindi gaanong mahusay ang kakayahan at kapabilidad sa gawain ni Ligi. At sinabihan niya ako na magsubaybay ng mas detalyado sa gawain at mas gabayan at tulungan siya sa paggawa ng gawain. Pero dahil nakahanap si Ligi ng 3 miyembro ng pangkat ng gawaing nakabatay sa teksto at napansin niya ang ilang isyu sa mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan, binago ko ang pananaw ko sa kanya. Iniisip na mayroon siyang kaunting kapabilidad sa gawain at hindi naman gaanong mahina ang kakayahan niya. Pagkatapos niyon, hindi ko na tinutukan ang kanyang gawain at bihira ko na lang subaybayan o kumustahin ito. Bilang resulta, hindi ko natuklasan o nalutas ang maraming problema na nagdulot ng mga pagkaantala sa gawain. Sa totoo lang, kung iisipin kong mabuti, napagtanto ko na 2 sa 3 miyembro ay ibinigay ng leader at si Ligi ay naging responsable lang sa pagsasaayos ng kanilang mga tungkulin. Isa pa, ang dahilan kung bakit nakikita niya ang ilang problema sa mga artikulo ay dahil nagsanay na siya sa pagsusulat ng mga artikulo dati at nakakaarok siya ng ilang prinsipyo. Pero pagdating sa paggawa ng tunay na gawain at paggamit ng katotohanan para lutasin ang mga problema, tulad ng pamumuhay ng mga membro ng grupo sa mga maling kalagayan at pagkakaroon ng masamang saloobin sa kanilang mga tungkulin, hindi niya iyon magawa. Hindi ko sinusukat ang mga tao ayon sa mga katotohanang prinsipyo at bukod pa roon, nagpapasasa ako sa kaginawahan at ayaw kong magdusa o magbayad ng halaga. Hindi ko sinubaybayan o ginabayan ng detalyado ang gawain ni Ligi na nakapinsala sa gawain. Sa pagninilay-nilay rito, nakaramdam ako ng matinding pagkakonsensya at pagsisisi sa puso ko. Napagtanto kong talagang bulag ako sa mata at sa puso. Kung gayon, paano ba gagawin ang tunay na gawain ito? Pagkatapos, naghanap ako ng mga salita ng Diyos na babasahin tungkol sa kung paano gumawa ng aktwal na gawain. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kahit ano pang mahalagang gawain ang ginagawa ng isang lider o manggagawa, at kahit ano pa ang kalikasan ng gawaing ito, ang numero 1 niyang prioridad ay unawain at arukin kung kumusta na ang gawain. Dapat naroroon mismo siya upang magsubaybay sa mga bagay-bagay at magtanong upang siya mismo ang makakuha ng impormasyon. Hindi siya dapat umasa lang sa mga usap-usapan o makinig lang sa mga ulat ng ibang tao. Sa halip, dapat maobserbahan mismo ng kanyang mga mata ang sitwasyon ng mga tauhan at kung kumusta ang pag-usad ng gawain at unawain kung anong mga problema ang mayroon, kung may anumang aspekto ba ng gawain ang hindi ayon sa mga hinihingi ng ang itaas, kung may mga paglabag ba sa mga prinsipyo, kung mayroon bang anumang kaguluhan o pagkagambala, kung kulang ba ang mga kailangang kagamitan o mga nauugnay na materyales sa pagtuturo tungkol sa propesyonal na gawain. Dapat alam niya ang lahat ng ito. Kahit gaano pa karaming ulat ang pakinggan niya, o kahit gaano pa karami ang mahinuhan niya mula sa mga sabi-sabi, wala sa mga ito ang makakatalo sa personal na pagbisita. Mas tumpak at maaasahan kung makikita niya ang mga bagay-bagay sa sarili niyang mga mata.
Sa sandaling pamilyar na siya sa lahat ng aspekto ng sitwasyon, magkakaroon siya ng malinaw na ideya sa kung ano ang nangyayari. Lalo nang dapat ay mayroon siya ng isang malinaw at tumpak na pagkaarok sa kung sino ang may mahusay na kakayahan at karapat-dapat na linangin. Dahil ito lang ang magpapahintulot sa kanya na tumpak na linangin at gamitin ang mga tao na siyang napakahalaga para magawa ng mga lider at manggagawa ang gawain nila ng mahusay. Amen. Amen. Sinasabi ng Diyos na para magawa ng maayos ang tunay na gawain, ang susi ay ang hindi dapat isaalang-alang ang laman at hindi lang basta makinig sa mga ulat ng iba. Dapat tayong personal na makilahok, pumunta mismo sa lugar ng gawain at unawain ang mga detalye ng gawain. Kapag nakatuklas tayo ng mga problema, dapat personal tayong makilahok sa paglutas ng mga ito. Kailangan nating subaybayan ang mga resulta ng gawain pagkatapos ng ilang panahon. Hindi lang basta ipatupad ito ng walang pagsubaybay. Malinaw na ang daan, Pasulong. Tunay nga. Kaya nanalangin ako sa Diyos sa aking puso. Sinasabing hindi na ako magiging burokrata. At pagkatapos niyon, nagsimula akong magtuon sa paggawa ng detalyadong gawain, personal na nagtatanong tungkol sa ilang isyo at nagsisikap na lutasin ang mga ito. Noong panahong iyon, walang anumang nakukuhang resulta ang gawain sa grupong responsibilidad ni Sister Sujing. At nang pumunta ako para alamin ang gawain, ang iniuulat niya ay kung paano siya gumawa ng tunay na gawain at kung paano siya nagdusa at nagbayad ng halaga. Sa pakikinig sa kanyang ulat, mukhang maraming ginawa si Sujing, pero hindi ito tumutugma sa mga resulta ng gawain. May problema pa rin dito. Mismo. Kaya sinimulan kong alamin ng detalyado ang gawain. Natuklasan ko na labis na pinahahalagahan ni Sujing ang kanyang reputasyon at katayuan, at kapag nag-uulat ng gawain, ang magagandang balita lang ang iniuulat niya at hindi ang masama. Kapag nagtatanong ako tungkol sa mga detalye ng gawain, palagi niyang iniiwasan ang mahahalagang isyu, at pagkatapos ng pagsisiyasat at pagtatanong, nakumpirma kong walang kapabilidad sa gawain si Sujing, at pagkatapos ay tinanggal ko siya sa tungkulin. Kung hindi mo sinuri ng detalyado ang gawain, hindi mo matutuklasan ang mga problemang ito. Tunay nga. Dahil hindi ako makahanap ng angkop na tao para maging leader ng grupo noong sandaling iyon, ako na mismo ang umako ng ilan sa detalyadong gawain. Sa loob ng 2 buwan ng aktwal na pakikilahok at pagsubaybay sa gawain, bumuti ang mga resulta ng gawain ng artikulo at natikman ko ang tamis ng paggawa ng tunay na gawain. Hindi ko na malayan, Abril na pala. Ang gawain ng 3 grupong pinamamahalaan ko ay unti-unti nang umuunlad at mayroon na rin kaming mga kandidato para sa leader ng grupo. Nagpaplano ako sa puso ko. Sa wakas, nasa tamang landas na ang gawain at basta't regular ko itong susubaybayan, magiging maayos na dapat ito at sa wakas ay makakapagpahinga na ako. Unti-unti, sa mga ipinapasang artikulo ng patotoong batay sa karanasan na lang ako nakatuon araw-araw at hindi na ako nagkukusang alamin pa ang mga detalye ng gawain. Isang araw noong Hunyo, nanood ako ng isang video ng patotoong batay sa karanasan kung saan ang brother ay leader ng iglesia, responsable sa gawain ng ebanghelyo. Napakadetalyado niyang gumawa at alam na alam niya ang sitwasyon ng bawat potensyal na tatanggap ng ebanghelyo. Ikinumpara ko ang sarili ko sa kanya at napagtanto kong masyado akong napag-iwanan. Lalo na nitong nakalipas ng kalahating buwan, naging kontento na lang ako na may naipapasang mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan at hindi ko na inalam ang mga detalye ng gawain ng bawat grupo. Napagtanto ko na medyo naging maluwag ako sa aking gawain at agad kong binago ang sitwasyon. Sinimulan kong suriin ang gawain ng ilang grupo at saka ko lang natuklasan na ang isang grupo ay may sandamakmak na nakatambak na mga artikulong batay sa karanasan na hindi pa nasusuri. At ng isa pang grupo,
ay sobrang hindi epesyente sa paggawa ng kanilang tungkulin at lubhang bumaba ang mga resulta ng kanilang gawain. Habang mas marami akong sinusuri, mas marami akong natutuklasang problema. Galit na galit ako sa sarili ko. Bakit hindi ko natuklasan ang mga problemang ito ng mas maaga? Paanong muli kong natahak ang landas ng isang huwad na lider nang hindi ko sinasadya? Kaya, anong aspekto ng katotohanan ang hinanap mo? Pagkatapos ay nanalangin ako at naghanap. Sa aking paghahanap, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, may isa pang uri ng huwad na lider na madalas nating napag-uusapan habang nagbabahaginan tungkol sa paksa ng ang mga responsibilidad ng mga lider at manggagawa. May kaunting kakayahan ang ganitong uri, hindi sila mangmang. Sa gawain nila, mayroon silang mga paraan at diskarte at mga plano para sa paglutas ng mga problema, at kapag binigyan sila ng isang piraso ng gawain, kaya nilang isakatuparan ito ng malapit sa mga inaasahang pamantayan. Kaya nilang tuklasin ang anumang mga problema na lumilitaw sa gawain, at kaya rin nilang lutasin ang ilan sa mga ito. Kapag naririnig nila ang mga problemang iniuulat ng ilang tao o inoobserbahan nila ang pag-uugali, mga pagpapamalas, pananalita at mga kilos ng ilang tao, may reaksyon sila sa puso nila at may sarili silang opinyon at saloobin. Siyempre, kung hahangarin ng mga taong ito ang katotohanan at mayroon silang pagpapahalaga sa pasanin, maaaring malutas ang lahat ng problemang ito. Gayunpaman, hindi inaasahang hindi nalulutas ang mga problema sa gawaing nasa ilalim ng responsibilidad ng ganitong uri ng tao na pinagbabahaginan natin ngayon. Bakit ganoon? Ito ay dahil hindi gumagawa ang mga taong ito ng tunay na gawain. Mahilig sila sa kaalwanan at namumuhi sa mahirap na gawain. Gumagawa lang sila ng mga pabasta-bastang pagsisikap sa panlabas. Gusto nilang walang ginagawa at tinatamasa ang mga pakinabang ng katayuan. Gusto nilang utos-utusan ang mga tao at ibinubuka lang nila ng kaunti ang mga bibig nila at nagbibigay ng ilang suhestyon, at pagkatapos ay itinuturing nilang tapos na ang gawain nila. Hindi nila isinasapuso ang alinman sa tunay na gawain ng iglesia o sa kritikal na gawaing ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Wala silang ganitong pagpapahalaga sa pasanin. At kahit na paulit-ulit na binibigyang diin ng sambahayan ng Diyos ang mga bagay na ito, hindi pa rin nila isinasapuso ang mga ito. Ano ang problema ng ganitong uri ng tao? Masyado silang tamad. Sabihin ninyo sa akin, sino ang may malubhang problema? Mga taong tamad o mga taong may mahinang kakayahan? Mga taong tamad. Bakit may malubhang problema ang mga taong tamad? Ang mga taong mahina ang kakayahan ay hindi maaaring maging mga lider o manggagawa, pero maaari silang maging medyo epektibo kapag gumagawa sila ng isang tungkulin na ayon sa kanilang abilidad. Gayunpaman, ang mga taong tamad ay walang nagagawang anumang bagay. Kahit na mayroon silang kakayahan, wala itong epekto. Ang mga taong tamad ay walang anumang nagagawa. Para ibuod ito sa dalawang salita, sila ay walang silbi. Para silang may kapansanan. Gaano man kahusay ang kakayahan ng mga taong tamad, paimbabaw lamang iyon. Kahit na may mahusay silang kakayahan, wala itong silbi. Masyado silang tamad. Alam nila ang dapat nilang gawin, ngunit hindi nila ito ginagawa
At kahit na alam nila na may problema, hindi nila hinahanap ang katotohanan para lutasin ito, at bagamat alam nila kung anong mga paghihirap ang dapat nilang danasin para maging epektibo ang gawain, ayaw nilang tiisin ang mga makabuluhang paghihirap na ito. Kaya, hindi sila makapagkamit ng anumang katotohanan at hindi sila makagawa ng anumang tunay na gawain. Hindi nila nais na magtiis ng mga paghihirap na dapat tiisin ng mga tao. Ang alam lamang nila ay magpakasasa sa kaginhawahan, magtamasa ng mga panahon ng kagalakan at paglilibang, at magtamasa ng malaya at maluwag na buhay. Hindi ba't wala silang silbi? Ang mga taong hindi kayang tiisin ang paghihirap ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Iyong mga palaging nagnanais na mamuhay ng buhay ng isang parasito ay mga taong walang konsensya o katwiran. Sila ay mga halimaw at ang gayong mga tao ay hindi angkop kahit na gumampan ng trabaho. Dahil hindi nila kayang tiisin ang paghihirap, kahit na kapag gumagampan nga sila ng trabaho, hindi nila ito magawa ng maayos. At kung nais nilang makamit ang katotohanan, mas lalong wala silang pag-asang makamit iyon. Ang isang taong hindi kayang magdusa at hindi nagmamahal sa katotohanan ay isang walang silbing tao. Ni hindi siya kalipikadong gumampan ng trabaho. Isa siyang halimaw na wala ni katiting na pagkatao. Dapat itiwalag ang gayong mga tao. Ito lang ang naaayon sa mga layunin ng Diyos. Amen. Amen. Sa pagbabasa ng paglalantad ng Diyos sa mga huwad na lider na may kakayahan pero hindi ginagampanan ng maayos ang kanilang mga tungkulin, nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Dati, palagi kong iniisip na hindi naman ako masyadong tamad at hindi ko kailanman iniugnay ang sarili ko sa walang silbing tao na inilantad ng Diyos. Pero sa pagkakataong ito, sa harap ng mga katunayan, kinailangan kong aminin na ang ugat ng hindi ko paggawa ng tunay na gawain ay dahil sa pagmamahal ko sa kaginawahan, pagkamuhi sa pagsisikap, pag-iimbot sa kapanatagan at pagiging sobrang tamad. Sa pagbabalik tanaw sa panahon na pinangangasiwaan ko ang gawain, sa simula, kaya kong umako ng kaunting responsibilidad, magtiis ng kaunting hirap at magbayad ng halaga at nagpakita ng kaunting pag-usad ang gawain. Pero nang makakita ako ng kaunting resulta sa gawain, lumitaw ang pagnanais ko para sa kaginawahan at sinimulan kong ipasa ang gawain sa mga leader ng grupo at palihim na nagpapakasaya sa aking libreng oras. Kontento ako araw-araw sa pagsusuri lang ng mga artikulo at ayaw kong pagurin ang aking isip para kusang pag-isipan ang mga problema ng bawat grupo. Nagsimula akong masigasig sa paggampan sa tungkulin ko, pero hindi ko ito naipagpatuloy hanggang dulo. At palagi kong pinipili ang pinakamadaling landas. Ibig sabihin, hindi matutuklasan at malulutas sa tamang oras ang mga problema sa gawain. Kapag mali na ang ating kaisipan, imposibleng magkaroon ng motibasyon sa anumang gawain at nagsisimula na tayong mag-imbot sa kaginhawahan. Tama. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng isipan para pagnilayan ang mga tamang bagay. Pero palagi kong isinasaalang-alang ang aking laman at ayaw kong gamitin ang isip ko o pag-isipang mabuti ang mga problema. Isinaayos ng iglesia na gawin ko ang ganito kahalagang tungkulin. Pero hindi ko iniisip kung paano magbayad ng halaga para maging epektibo ang gawain. Sa halip, nagpakasasa ako sa kaginhawahan at naging irresponsable ako sa aking mga tungkulin. Talagang wala akong konsensya o pagkatao. Hindi ba't ako mismo ang uri ng walang silbing tao na tinutukoy ng Diyos? Tama. Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos na handang maghimagsik laban sa aking laman, magsisi sa Diyos at gumawa ng tunay na gawain. Isang araw,
Sa panahon ng mga devosyonal, nagbasa ako ng 2 sipi ng mga salita ng Diyos at nakahanap ako ng isang landas ng pagsasagawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kakaunti ang mga oportunidad sa ngayon para gumampan sa isang tungkulin. Kaya dapat mong sunggaban ang mga iyon kung kaya mo. Kapag naharap ka sa isang tungkulin, doon mo dapat ibigay ang tunay na pagsisikap. Doon mo kailangang ialay ang iyong sarili at igugol ang sarili mo para sa Diyos. At kung kailan kailangan mong magbayad ng halaga. Huwag kang mag-iwan ng anumang bagay, magkimkim ng anumang mga pakana, magbigay ng anumang palugit, o maghanda ng malulusutan. Kung ikaw ay nagiging maluwag, nanlalansi, o tuso at nagpapakatamad, malamang na hindi maging maganda ang trabaho mo. Kung talagang may kakayahan ka, tunay mong nauunawaan ang mga profesional na kasanayang saklaw ng iyong responsibilidad at hindi ka isang tagalabas sa iyong propesyon. Isang parirala lamang ang kailangan mong sundin at magagawa mo nang maging tapat sa iyong tungkulin. Aling parirala? Isa puso mo ito. Kung isinasapuso mo ang mga bagay-bagay at isinasapuso mo ang mga tao, magagawa mong maging tapat at responsable sa iyong tungkulin. Madali bang isagawa ang pariralang ito? Paano mo ito isasagawa? Hindi ito nangangahulugan ng paggamit ng iyong mga tainga para makinig o ng iyong isipan para mag-isip. Ibig sabihin nito ay paggamit ng puso mo. Kung tunay na magagamit ng isang tao ang puso niya, kapag may nakita ang mga mata niya na isang tao na ginagawa ang isang bagay, kumikilos sa isang paraan, o may partikular na pagtugon sa isang bagay, o kapag naririnig ng kanyang mga tainga ang mga opinyon o argumento ng ilang tao, sa paggamit ng kanyang puso para pagnilayan at pag-isipan ang mga bagay na ito, papasok sa kanyang isipan ang ilang ideya, pananaw at saloobin. Ang mga ideya, pananaw at saloobing ito ay bibigyan siya ng malalim, partikular at tamang pagkaunawa sa tao o bagay na iyon, at kasabay nito, magpapausbong ito ng mga angkop at tamang paghusga at prinsipyo. Tanging kapag may mga pagpapamalas ang isang tao ng paggamit sa kanyang puso, ay nangangahulugan na siya ay tapat sa kanyang tungkulin. Amen. Amen. Ipinaunawa sa akin ng mga salita ng Diyos na para magampanan ng maayos ang mga tungkulin ko at makagawa ng tunay na gawain, dapat ko munang sadyang paghimagsikan ang tiwaling disposisyon ko at isapuso ang mga tungkulin ko. Hanggat isinasapuso ko ito, matutuklasan ko ang mga problema at malulutas ko talaga ang mga ito. Sa paggawa lang nito ko, debotong magagawa ang mga tungkulin ko at saka lang ito maituturing na paggawa ng tunay na gawain. Tama. Kung hindi ko ito isasapuso at ayaw kong pagsikapan ng husto o magbayad ng halaga, hindi ako magsisikap na hanapin ang katotohanan kapag nakakakita ako ng mga problema at baka hindi ko pa nga matuklasan ang mga problema. Lalo na ang lutasin ang mga ito at sa huli, hindi ko magagampanan ng maayos ang aking mga tungkulin. Tama. Kung hindi natin isasapuso ang ating mga tungkulin at mawawala sa atin ang gawain ng banal na espiritu, hindi man lang natin makikita ang mga problemang nasa harap mismo natin. Kung ganoon, para na talaga tayong bulag. Tama. Kalaunan, kinausap ko ang sister na katuwang ko at inisa-isa ang mga problema sa grupo. Maingat naming sinuri ang gawain sa grupo at nakakita kami ng ilang paglihis at pagkukulang. At pagkatapos, ay sumulat ako ng liham para praktikal na makipag-ugnayan at unti-unting nalutas ang isyo ng mababang kahusayan sa paggampan ng mga tungkulin sa grupo.
Pero alam kong hindi ko pwedeng suriin at subaybayan ang mga gampaning ito ng isang beses at pagkatapos ay iyon na ang lahat. Na kakailanganin ang mga regular na pagsubaybay at pangangasiwa at na ito ay isang gawaing kailangang gawin sa mahabang panahon. Tama. Minsan, kapag dumarami ang gawain, nagpapakita pa rin ako ng kalagayan ng pagnanais na maging tamad. Pero nagagawa kong maituwid agad ang aking maling kalagayan at paghimagsikan ang aking laman at gumawa ng tunay na gawain batay sa mga salita ng Diyos. Hindi ko namamalayan, nagsimula ng magpakita ng malilinaw na resulta ang gawain ng artikulo sa mga grupong ako ang responsable at talagang masaya ako. Nakaramdam ako ng kapanatagan sa puso ko habang ginagawa ang mga tungkulin ko sa ganitong paraan. Salamat sa Diyos. Pagkatapos makinig sa iyong pagbabahaginan, pakiramdam ko ay mayroon akong landas ng pagsasagawa ngayon. Mula ngayon, kailangan ko rin gumawa ng detalyadong gawain. Salamat sa Diyos. Matapos maranasan ito, napagtanto kong hindi mahirap gumawa ng tunay na gawain. Kailangan lang isa puso ito. Tama. Kapag itinuwid mo ang iyong mga layunin, inilayo sa kaginawahan at kagaanan ng laman, at sa halip ay nakatuon sa pagsasaalang-alang kung paano gawin ng maayos ang tunay na gawain, mas nakatuon ang iyong puso sa mga tamang bagay, at sa mga tungkulin mo, mararanasan mo ang gabay at mga pagpapala ng Diyos, at mas malinaw at tumpak mong makikita ang mga problema. Ang pinakamahalaga, sa pamamagitan ng paggawa ng tunay na gawain, mas marami kang matutuklasang problema, at maaari mong sanayin ang iyong sarili na lutasin ang mga problema gamit ang katotohanan, mauunawaan ang marami pang katotohanang prinsipyo. Oo. Napagtanto ko na sa paggawa lang ng tunay na gawain mo magagawa ng maayos ang iyong tungkulin at magkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan sa puso mo. Oo nga. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.